So magandang gabi po ulit mga kapatid. Tayo po ay sama-sama muli at magpatuloy sa ating pag-aaral. Tayo nga po ay nasa kalagitnaan na po ng chapter 43 ng Isaiah. No? At tayo ay dadako na sa verse 14 to 17. So bago po ang lahat, tayo po muna ay sama-samang manalangin. Yan. Panginoon, maraming salamat po sa araw na to, sa panibagong kalakasan ng buhay. At karunungan na ibinigay mo sa aming Panginoon, ikaw po ang patuloy na manguna sa buhay namin. Sa ilangan po namin pinagkakatiwala ang lahat. Ang tuloy namin paglapit sa iyo, ang mga kapatid at pamilya namin na tuloy namin pinanalangin sa iyo, Panginoon. Ang buong touching lives at ganoon din ang mga kapanood sa live na to at sa recording na to, Panginoon. Ikaw po ang gumitna at manguna sa gawain ito, lalo sa akin na gagamitin mo bilang tagapanguna sa pag-aaral na to. Buksan niyo po ang puso't isip ng bawat isa at ito ay maunawaan at maipamuhay ang aming maririnig at matututunan sa gabing ito. Looban niyo naman po ang mangyayari, Panginoon. Sa iyo lamang po ang lahat ng mapulit parangal. In Jesus' name, Amen. Yan, siyempre magandang gabi sa lahat na nandyan, no? Tayo po ay patuloy. Nasa kalagitnaan na po tayo ng Isaiah 43 sa verse 14 to 17 at tayo nga po ay kahapon ay natalakay natin ang verse 11 to 13 na tumutukoy nga po na sa plano ng Diyos na ihayag ang kanyang sarili, no? Sa mga bansa na sa pamamagitan ng kanyang bayan sa kanyang piniling bayan na Israel. Dito ay binibigyan pagtukoy ang kanyang soberanya at ang kanyang natatanging kalikasan, no? Bilang tagapagligtas, no? Dito nga po ay nanawagan siya sa mga malalakas na bansa upang siya ay pakita ang kanilang mga pinagmamalaking mga Diyos-Diyosan, no? Na kanilang pinagkatiwalaan. No? Magandang gabi, Ate Alma, siyempre sa Ornido family dyan sa Rafael. No? Maraming salamat sa inyong pagsama po. No? Dito ay tumutukoy dun sa mas pinatitibay ng Panginoon ang kanyang katangian, ang kanyang kalikasan na bilang tagapagligtas ng kanyang bayan, ang kanyang mga pinili na magpahayag ng kanyang mga salita, no? At mabuting balita. So dito ay tumutukoy dito sa kaligtasan sa mga darating na propesiya. So makikita natin na ang Panginoon ay nananatili at walang katabusang pagbabantay sa kanyang mga pinili, no? Makikita natin sa verse 11, ako si Yahweh, wala nang iba pa, wala nang ibang tagapagligtas maliban sa akin. At sa verse 12, no, una pa man ako yung magpapahayag na ako ang nagligtas sa iyo at nagbabalita ng lahat ng ito. Noon ay wala pa kayong kinikilalang ibang Diyos. Kayo ang mga saksi ko. At sa verse 13, ako ang Diyos na mananatili. Ako ang Diyos magpakailanman. Walang makakatakas sa aking kapangyarihan at walang makakahadlang sa aking ginagawa. No? Pinatitibay na ang Israel bilang kanyang mga saksi at kilala na nagtitiwala sa kanya. Tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng aklat ng Isaiah na wala tayong ibang dapat na asahan kundi ang Panginoon dahil siya ang um, simula, no, hanggang sa walang hanggan, no. So tayo ay dadako na po sa ating pag-aaral ngayong gabi. Ang verse 14 to 17 ay tumutukoy sa pagsakatuparan ng layunin ng Diyos sa pagtugon ng kanyang lingkod na pinili. At ito nga po ay mapagbigay ng kapurihan sa Panginoon. Kapaglaya mula sa Babylonia na talagang very common sa ating mga nag-aaral. Dito sa 14, sinabi pa ni Yahweh, ang tagapagligtas at banal na Diyos ng Israel. Magpapadala ako ng hukbo laban sa Babylonia, alang-alang sa iyo. Gigibain ko ang pintuan ng mga
pintuan ng kanyang lungsod at mauuwi lamang sa iyakan ang kasayahan ng mga taga roon. So, magandang gabi po, Pastor Nanding. Yan. Salamat po at nandiyan na po kayo. No? Yan. So, ito nga po ay tumutukoy sa pagpapadala ni Yahweh ng bansa na nagagamitin niya para sa pagpapalaya sa kanyang bayan na mula sa Babylonia, no? At ito ay bibigay diin sa tungkulin ng Diyos bilang isang manunubos na o tagapagligtas. Kung saan ang Diyos ay ah, makikita na never niyang pinabayaan ang kanyang piniling bayan, no? So approximately, no, napag-aralan natin to na 40, no, hindi na totally 40 years na nabihag ang mga Israelita at ginamit nga niya ang Persia, no, sa pangunguna ni Haring Siro upang ito ay mapalaya ang kanyang bayan Israel. So, good evening, Pastor Nanding. So, dito ginamit ang ano no, ang tagapagligtas at ang banal na Diyos ng Israel. So, ito'y tumutukoy sa konsepto ng Biblia, no? At ito nga po ay siyempre ang Diyos ang ating tagapagligtas at makikita natin na inilarawan dito ang gawaing pagtubos ng Panginoong Hesus sa atin. No? Bukod doon sa pagpapalaya ng Panginoon mula sa Babylonia, no, sa Israel, ay tumutukoy din to sa magiging lingkod ng Panginoon ng Panginoon Jesus para tayo ay iligtas mula sa tubusin mula sa pag-aasala, sa kasalanan. So isang titulo na binibigyan diin na natatanging kabanalan ng Diyos ang kanyang malalim na kaugnayan sa Israel. So yung kanyang relasyon sa kanyang bayan at ganoon din sa kanyang pinili, no? Ang kanyang pagiging tagapagligtas ay nagtitiyak sa mga mananampalataya na ang kanyang patuloy na pangako sa kanilang kaligtasan ay mananatili, no? At ibabalik sila sa lupang pangako mula sa espiritual na pagkaalipin at pagkabihag sa Babylonia. So, alam naman natin to, no? Ang tinutukoy dito is yung sikat na, kumbaga, common na verse is yung Jeremiah 29:11 na tumutukoy po sa ah, pagpapalaya ng Panginoon at ibabalik sila sa lupang pangako. So, tinutukoy din ito ang paghihiwalay ng Diyos sa kasalanan at kanyang panawagan para sa kanyang mga tao na maging banal, na pagsunod sa kanya at yung mamuhay ayon sa kanyang kalooban. So, tinutukoy din dito ng talata na ang tanging may kontrol lamang sa nangyayari sa mundo ay ang Panginoon. No? Ang kanyang soberanya, kanyang authority na sa bawat kaganapan sa daigdig at sa mga malalaking bansa, no? Sa mga imperyo. So, ang mga mananampalataya nga po ay maaari tayo ditong mas lalong pinapaalalahanan. Alam naman natin ang Isaiah ay paulit-ulit na nagsasabi sa atin na tayo ay tanging manatili na magtiwala sa Panginoon. At dito ang kanyang kapangyarihan sa mga gawain na piliin o gamitin ang bansa upang maisakatuparan ang kanyang layunin. Makikita natin dito yung ano no, yung kanyang kapangyarihan, yung kanyang pagiging Diyos, yung kanyang pagiging authoritative, no? Ah, walang makakahadlang kung ano man ang ah, naisin ng Panginoon na mangyari. Talagang andun yung kanyang pagkilos, no? Banal na pagkilos. So nagpapahiwatig na ang mga aksyon ng Diyos ay nag-uudyok ng nagpapakita ng kanyang pagmamahal sa kanyang bayan. Ang pangako sa kanyang mga tao na hindi kailanman na hindi mangyayari, no? So, again, mga pangako niya talagang matutupad sa kanyang oras na ano. Kung saan kumikilos din ang Diyos sa ngalan ng kanyang bayan para sa kanilang sukdulang kabutihan at kanyang kalwalhatian. No, makikita po natin yung layunin ng Panginoon. Nandoon yung pagdisiplina sa kanyang bayan. Gumamit siya ng bansa na talagang nagbigay ng paghihirap doon sa Israel. At nakita natin yung pangako ng restoration, no?
Yun yung very amazed ako dun sa process talaga ng Panginoon. Sometimes, no, alam natin, naging cycle ang buhay ng mga Israelita. No? Magsisimula sila dun sa pagsuway, susunod sa talikod sa Panginoon, no? At makikita natin yung consequences na patuloy na nangyari sa buhay ng Israelita. At after that, no? After noong pagtuturo, no, pagdisiplina, nandun po yung restoration. So, ganun ko po talagang amazed na amazed po ako sa Panginoon. Kasi ako, lalo na sa buhay natin, no? Tayo ay dumaraan sa mga sitwasyon na nagkamali tayo sa mga desisyon. No? Magandang gabi, Sister Irene. Salamat sa iyong pagsama at buti na diyan ka na. At nandun yung consequences na pinapakita o tinuturuan tayo ng Panginoon. Then, after that, no, nandun na yung reflection and nandun na yung pagkatuto. So, there's always a restoration sa Panginoon. So, nagpapahiwatig din na ang mga aksyon ng Diyos ay nagbibigay ng malalim na tungkulin, no, para sa kanyang bayan na ito ay kanyang ibalik sa lupang pangako. So, ang pagpapadala ng hukbo laban sa Babylonia ay isang pangako ng Panginoon sa kanyang bayan na ito ay kanyang ibabalik, no, at ang pagbibigay ng kanyang proteksyon para dito. So, gigibain ko ang mga pintuan ay tumutukoy sa, siyempre, doon sa pagsira o pagsakop o pagwasak ng gagamiting bansa ng Diyos para sa Babylonia. At ito nga po ay ang Babylonia ay isang pangunahing imperyo, no? Na isang simbolo ng pagmamataas, pagsasalungat, no? Ng pagsasalungat sa Diyos. Ang Babylonia ay never sila nanampalataya sa Panginoon. Nanatili sila doon sa pagsamba o pag-asa doon sa mga astrology, no? Ah, Common 'yan hanggang ngayon sa atin, no, na present time na mas sumasamba sila, no, sa mga wala namang hindi sila kilala, no? Ang Diyos kilala tayo, ang mga bituin hindi tayo kilala. No? So, doon po tayo magkaroon ng reflection. So, ang paggamit ng Diyos sa bansa na kanya ipapadala sa Babylonia ay upang palayain ang kanyang bayan at upang magpakita ng kanyang kapangyarihan, no? Ng kanyang kontrol sa makasaysayang pangyayaring ito. At dito nga po ay gigibain, no? Gigibain, wawasakin. Ibig sabihin ito ay walang pagpapakita ng walang makakahadlang sa kapangyarihan ng Panginoon sa kanyang layunin na ito ay parusahan, no, dahil sa ginawa na pagmamataas, yung pagiging palalo, no, yung pagiging prideful. Halos karamihan po ng mga bansa na napag-aralan natin sa Isaiah ay doon sila nahulog, no, sa pagiging palalo. So again, gigibayan ng buong lugar upang ito ay ipakita ng Panginoon na walang sino man ang kaya magmataas sa kanya, na ito ay di niya hayaan na magpatuloy sa ganitong gawain. So, ginamit ng Diyos ang Persia upang parusahan ang ginamit ang Babylonia upang parusahan ang kanyang bayan. Pero dahil lang din sa pagiging palalo ng Babylonia, ay gagamitin naman niya ang isang bansa, which is ang Persia, sa pamumuno ni Haring Ciro, ito ay para parusahan at pabagsakin. So, ang pagbaliktad ng kapalaran para sa Babylonia ay isang sitwasyon na hindi nila kayang kontrolin ang anumang bagay. Anumang kalakasan ng isang bansa ay walang magagawa sa kapangyarihan ng Panginoon, no? Nag-aas-taas ng mga Diyos o mga malalakas na tao ay may limitasyon, no? Tumutukoy ito sa hindi na limitadong kakayahan ng tao. So, maging ang mga Kaldeo, no, ang mga Chaldeans ay tumutukoy din dito na isang grupo sa loob ng Babylonia na kilala sa kanilang karunungan sa astrolohiya. No, ito nga po ay pagtukoy sa kanilang partikular na karunungan. Tumutukoy ito sa walang kabuluhang karunungan
na again, makakaranas ng paghatol ng Diyos. So ito rin ay nagsisilbing paalaala sa mga walang kabuluhang bagay na ating tinatangkilik, no? Sa halip na sa Panginoon tayo umasa. So, ang mga karunungan nito ay sa harapan ng Panginoon, ito ay isang kamangmangan at walang kwenta. Ang mga Kaldean ay kumakatawan sa mga kaaway ng bayan ng Diyos. So, again, papalitan ng iyakan ng kasiyahan. Ito ay tumutukoy sa mismong paraan ng kanilang pagmamataas, no? Yung kasiyahan at ang pangako, ang parusa ng Panginoon ay tumutukoy doon sa kalalabasan or kahihinatnan, which is yun ng iyakan na tumutukoy sa pagpaparusa ng Panginoon sa Babylonia. Ito ay makikita na ang mga pagtakas nila ay nilarawan na prinsipyo ng kanilang kaduwagan o kanilang kawalan ng pananampalataya sa Panginoon. So, ang prinsipyo ng Biblia na kung ano ang pinagkakatiwalaan ng mga tao bukod sa Diyos ay maaaring maging kanilang pagbagsak. Pagbagsak na hindi natin kagustuhan. Subalit, yung pagpili natin sa Diyos, sa mga Diyos-Diyosan, aside kay Yahweh, ay ito po yung magdadala sa atin sa kapahamakan. So, kabanalan at relasyon ng Panginoon sa kanyang bayan, tinawag ng Diyos na ang kanyang bayan upang ipakita ang kanyang kabanalan, upang ipahayag ang kanyang natatanging kapangyarihan at ang kanyang ginawa. So, ang kanyang proteksyon at pangako ay nananatili sa kanyang pinili. Ang relasyon na ito ay nag-aanyaya sa mga mananampalataya na mamuhay sa pamaraan ng Diyos at hindi sa pansariling mga layunin. No? Madalas tayo ay may goal, may gusto. Ang mga Israelita po ay halos dahil hindi pumapabor sa kanilang kagustuhan yung gustong mangyari ng Panginoon, ay nakita naman natin na sila ay tumalikod, no? At again, ang mga Babylonia ay never silang nanampalataya. So, yun po yung nakakaano, no? Usually, ito yung mga atheists, no? Mga hindi naniniwala sa Panginoon. So, nakakatakot, no? May mga ganito akong kaibigan na hindi sila naniniwala. Mga sariling karunungan lang ang gusto nila. At again, ang Panginoon ang tanging uh, tanging nag-iisang Diyos. No? At natalakay po natin yan kahapon. So, ang pag-asa sa pagtitiwala sa Panginoon ay nananatili at ang katiyakan ng seguridad at kaligtasan ay maaasahan sa piling ng Panginoon. So, Jeremiah 29:11, no? Maalala natin na, "For I know I have plans for you, not to harm you, but to prosper you." At again, ginagamit sa maling quotation, maling pagtuturo, no? To prosper daw. Prosperity churches. But again, hindi po ito, nito. Ang tinutukoy nito ay yung pagpapalaya ng Panginoon sa kanyang bayan. Sa verse 15, "Ako si Yahweh, ang iyong Diyos na banal, ang hari ng Israel na sa iyo'y lumalang." No? Ito po ay isang palaala sa lahat, no? Sa kanyang bayan na ang Diyos ay ang lumikha at ang kanyang soberanya ay nananatili, no? Ito ay nagpapakita ng kanyang katangian at kalikasan bilang Diyos. Ang kanyang kalulatian ay dapat na maipahayag ng kanyang bayan. So binibigyan din ng parehalang ito ang banal na pangalang Panginoon mula sa Hebreyong Yahweh, no? Ito ay nagpapahiwatig ng walang hanggan. So nabubuhay sa sarili ng Diyos at ang kanyang pakikipagtipan sa Israel. Ang pangalang ito ay unang inihayag kay Moises, no, sa Exodus verse 3 and 4, na kung saan ipinahayag ng Diyos na ako nga, no, ako lang, ako. Binibigyan diin nito ang hindi nababagong kalikasan ng Diyos. Sa sa pananaw ng mga Israelita, madalas ang kanilang pagtugon sa mga utos ng Panginoon ay hindi para sa kanila, no. So yun nga, yung kanina sinasabi ko na hindi pumapabor sa kanila. That's why nagkakaroon sila ng dahilan upang dito ay hindi sumunod. At again, ang Diyos ay banal. So ang katagang banal ay nagbibigay diin sa ganap
na kadalisayan, paghihiwalay at pagiging perpekto ng Diyos. Sa konteksto ng Israel, ito ay nagpapahiwatig na natatanging kaugnayan ng Diyos sa kanyang piniling mga tao. Yung relationship na na kanyang binuo, no? At dito nga po ay nagbubukod sa kanya sa mga iba't ibang mga huwad na Diyos ng mga bansa. At ang titulong ito ay madalas na ating nakikita, no? Again, yung sa book ng Isaiah ay tumutukoy sa kadakilaan ng Panginoon, sa kabanalan niya. Yan. So, ang lumikha ay ang Diyos, no? Ang tanging lumalang sa Israel. Ito ay tumutukoy sa pagkilala o kumikilala sa Diyos bilang ang nagpasimula at nagpanatili ng bansang Israel. Sinasalamin nito ang ideya na ang pag-iral ng Israel ay hindi nagkataon o hindi aksidente, kundi sa pamamagitan ng banal na disenyo ni Yahweh. Banal na disenyo at layunin na ang konseptong ito ay mula pa sa pangako ng tipan na ginawa kina Abraham, Isaac at Jacob. So ito ay paalaala ng pinakamataas na kapangyarihan ng Diyos. So, sa pamamagitan ng pagbabahayag ng kanyang sarili bilang banal na Diyos, ay ginigiit ng Diyos ang kanyang authority, ang kanyang otoridad at nararapat sa pamamahala sa Israel. So, again, makikita po natin dito yung katangian ng Panginoon bilang lumalang o lumikha, no? Siyempre sa tauhan din ng lahat ng tao na kanyang pinili at kanyang lumalingkod, ay tayo ay patuloy na pinapaalalahanan ng aklat ng Isaiah na walang makakapaghiwalay, no, sa Panginoon sa atin, no? Hawak-hawak nga po tayo ng Panginoon. So, dito ay uh, ang Diyos ay mas binibigyan diin ang kanyang kadalisayan, pagkakahiwalay at pagiging perpekto sa moral, no? Marami na tayong napag-aralan na ang Panginoon, si Yahweh ay walang ni isang pwedeng mag-consult o magpayo sa kanya kung anong gusto niya, kung anong nais niyang gawin o anong dapat niyang gawin. Siya po ay natatanging nag-iisang Diyos. So, nagsasaad ng soberanong pamamahala at otoridad ng Diyos sa Israel at papapalawig sa lahat ng nilikha. So, kilalanin ang katangian ng Diyos. Bilang Panginoon, banal, tagapaglikha at hari, ang bawat titulo ay nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng kanyang karakter at relasyon sa kanyang mga tao. Ang soberanya ng Diyos ang dapat nating makita. Kilalanin ang pinakamataas na authority ng Diyos sa lahat ng nilikha at kanyang tiyak na tungkulin bilang hari ng Israel, no? Yung pagiging tagapagligtas at syempre yung kanyang banal na mga intervention sa lalo na sa kanyang pagbibigay ng proteksyon sa kanyang bayan. Ang soberanya na ito ay umaabot sa kapanahunan natin ngayon, sa ating mga buhay na tayo ay dapat na magpasakop at magtiwala sa Yahweh. So, ang kabanalan na ito ay dahil ang Diyos ay banal, tayo ay tinawag upang ituloy ang kabanalan sa ating buhay, no? Kabilang dito ang pagbubukod sa ating sarili mula sa kasalanan at pag-aalay ng ating sarili sa mga layunin ng Diyos. Naalala ko tuloy siya sinasabi, no, nung kaibigan ko, no, Lord, nag-aaral ka na pala ng Bible. So, nagpapakabanal ka na. No? So, yun po talaga yung term doon. No? Dapat nating tanggapin yan kasi doon po tayo, no, binabago tayo ng Panginoon. So, ang relasyon o tipan ay kailangan na tinatag ng Diyos sa Israel kung paano ito tinuturo sa bagong tipan sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Ang relasyong ito ay nakabatay sa katapatan at pagmamahal ng Diyos sa atin. So, ang paglikha ng Panginoon ay kung paano nilikha ng Diyos ang Israel, kumikilos siya sa paglikha ng isang bagong tao sa magitan ng Panginoong Jesus upang yakapin ang pagpapanibago na nagmumula sa pagiging bahagi ng bagong nilikha ng Diyos. Okay. So, verse 16,
Iyan ang sinasabi ni Yahweh na siyang gumawa ng daan sa gitna ng dagat upang maging kalsadang tawiran. So, ang pagkilos ng Diyos tulad ng kanyang ginawa sa mga nakaraang sitwasyon ng Israelita dahil ang Diyos ay nanatili na nakatuon sa kanyang mga pangako ng pagpapalaya at gagawa ang Diyos ng mga bagong bagay para sa kaligtasan ng kanyang bayan. Maalala natin na yung tinutukoy dito, no, yung gumawa ng daan sa gitna ng dagat. So alam natin tinutukoy dito yung hinahabol sila ng mga ng Egyptio, no, ng parao na upang sila ay dakpin muli, no, para ibalik doon sa kanilang ah, lugar. Pero nakita natin kung paano kumilos ang Panginoon sa kanila. No? Tinaas ni Moises ang kanyang tungkod at dito ay nahati ang dagat, no? Ang Red Sea. So, ang paralalang ito ay nagpapakilala sa banal na pagpapahayag na nagbibigay diin sa authority at soberanya ng Diyos. Ito ay isang sitwasyon na patuloy na pinapakita ng Diyos ang kanyang proteksyon sa kanyang bayan. At dito ay tumutukoy din sa mahimalang intervention ng Diyos. No? Makita mo, no? Nahati yung dagat para magkaroon ng daan ang kanyang mga anak, no? Ang kanyang bayan upang makatawid mula sa paghabol ng mga Ehipsyo. Dito ay tinatampok nito ang kapangyarihan ng Diyos sa kalikasan at ang kanyang kakayahang lumikha ng landas o o daan kung saan tila imposible, no? Sa pananaw ng tao. But again, wala nga imposible kay Yahweh. So, ang gawain ito ay isang pangunahing kaganapan sa kasaysayan ng Israel na sumasagisag sa kaligtasan at at pagpapalaya ng Panginoon. So, makita natin yung ano no, yung naging sitwasyon doon. Ako actually noong pong nakita ko 'yun, paano nagawa ni Moises 'yun. Pero sa likod pala nun ay ang Panginoon. No? Ang Panginoon po ang kumilos sa ganong mahimalang bagay. Hatiin mo ang dagat at nakita natin kung paano niya niligtas mula sa mga Ehipsyo ang kanyang bayan. So, isang landas sa pamamagitan ng umaalo na tubig, pinagpapatuloy nito na ang imahe sa nangyari sa aklat ng Exodus, no? Nagbibigay diin sa kontrol ng Diyos sa mga magulong elemento ng tubig, no? Nakita natin na yung pagkilos ng tubig, yung ginawa niya, no? Pag-angat, so, paano kaya 'yun? Makikita natin usually, nakikita lang natin yung mga waves, no? Yung mga nakikita natin. But dito nakita natin yung mahimalang intervention ng Panginoon. Ito ay maaaring sumagisag sa napakatindi at napaka nakakamanghang mga banta. Subalit sa mas malawak na kahulugan, ito ay nagpapakita ng kakayahan ng Diyos at nag-iisang Diyos na kayang gumawa ng ang lahat ng bagay dito sa mundo. Ito nagbibigay ng patnubay niya sa kanyang bayan, pagpapalaya sa magulong kalagayan sa buhay. Sa panahon natin, no, marami tayong mga tubig, no? Tubig na madalas ay ito yung nagiging sanhi ng ating pagkalubog, no? Pagkagumon sa kasalanan. But again, naalala ko tuloy yung ano, no? Yung paglubog ni Pedro sa tubig ay although ito ay ano, no, sa sitwasyon na kung saan ang kanyang pananampalataya ay nasubok. At dito, noong humingi siya ng tulong, agad siyang iniahaw ng Panginoon. So, dito nakita natin yung pagkilos ni Yahweh dun sa tubig. Yung tubig ay parang hinati niya at nagkaroon ng daan upang makaligtas ang kanyang bayan. So, ito ay nagbibigay ng daan patungo sa buhay na walang hanggan. Nagpapakalma ang Panginoong Hesus ng bagyo, no? Tinawag niya lang kung tumigil. So, ang dagat ay minsan ay simbolismo ng kaguluhan at mahadlang. Sa konteksto ng kasaysayan, madalas ito tumutukoy sa dagat na pula, no? Na kung saan nga nagsagawa ng himala
upang maligtas ang kanyang bayan at magkaroon ng daan. Ang kinakatawan ng mga hamon at kumakatawan ang mga hamon at napakabigat na pangyayari. Ito isang paglalarawan para sa pagsubok na maaring kontrolin o gawin ng Panginoon sa kanyang mga tao, sa buhay ng mga lingkod, no? At makikita natin na ito ay talagang makasaysayang pangyayari sa buhay ng mga Israelita. So, ang Diyos ang may sukdulang kontrol sa paglikha, kabilang ang mga magulo na sitwasyon. Hindi ito malulutas ng sino man. Tanging Diyos ang nagpapakita ng kanyang kapangyarihan upang ito ay maisakatuparan. So, magtiwala na na Diyos na kung paanong gumagawa siya ng paraan upang tayo ay mabigyan ng proteksyon at kaligtasan. Maaari siyang gumawa ng paraan sa ating mga personal na buhay, sa ating mga pagsubok na nararanasan at paghihirap. Doon po kumikilos ang Panginoon, no? At again, ang pagbubulay-bulay o pag-aaral natin sa katangian ng Diyos ay dapat na nananatili at ang ating pananampalataya sa Kanya sa kasalukuyang panahon at sa hinaharap na dapat natin paglaanan ng oras at siyempre ang ating buong buhay. So, ang presensya ng Diyos sa kaguluhan kahit sa gitna ng mga unos sa ating buhay sa panahon ngayon ay nananatili ang Panginoon na nakasubaybay sa atin at gumagawa ng paraan upang tayo ay hindi mapahamak para sa ating mga ikabubuti. Yan. So verse 17, sa huling talata, siya ang nanguna upang malupig ang isang malaking hukbo. Nilipol niya ang kanilang mga kabayo at ang kanilang mga karway winasak. Sila'y nabual at hindi na nakabangon. Parang isang ilaw na namatay ang dingas. So makita natin na ito ay halos pagpapatuloy doon sa nangyari. Doon sa mga Ehipsyo na tila ay hindi na nakaahon, no? Mula doon sa pagkakahati ng dagat at ito ay nagbigay sa kanila ng dahilan sa kanilang kamatayan. So nagpapaalala sa mga mananampalataya tungkol sa walang kaparis o walang katulad na kapangyarihan at katapatan ng Diyos. Tinatawag tayo nito. Pinapaalalahanan tayo ng aklat na ito na tayo ay magtiwala sa kanyang mga layunin, sa kanyang mga kalooban. Sa panahon ng kagipitan, manatili tayo sa Panginoon at yung proteksyon niya ay nandun po, no? So magitan ng Panginoong Hesus, nakita natin dito ang pagtugon o pagtupad sa pangako ng kaligtasan. Ang pagpapahayag ng kapangyarihan ng Diyos na nagliligtas siya at nag-aalok sa atin ng tagumpay at kalayaan para sa walang hanggang buhay. So, tumutukoy ito sa kapangyarihan ng Diyos, no? Sa hukbo ng Ehipto. At yung mga karuwahe, no, alala natin na ito ay tumutukoy sa lakas nila, no? Pero yung lakas ng kanilang hukbo o ng kanilang mga tao o kanilang mga karwahe ay walang ano, kumbaga, hindi nila kayang tapatan ang kapangyarihan ng Panginoon. So para sa ano, no, para sa mga taong patuloy nabubuhay sa pumataas at tinuturing ang sarili, no, bilang mga makapangyarihan sa kanilang mga lugar ay kayang-kaya pong alisin ng Panginoon ang lahat ng ito. So, ang particular dito, tinutukoy nga ay yung sa Ehipto, no, nakilala sa mabibigat na puwersa ng mga karwahe nito. Ito ay tumutukoy nga sa kanilang lakas sa kanilang sa militar na aspeto. So, binibigyan din ito ang imahe ng soberanya ng Diyos na sa kahit na ang kapangyarihan ng tao ay walang magagawa ang mga to. No? Once na ang Diyos na ang kumilos, ay wala na pong imposible. Lahat ay kayang gawin ng Panginoon. So, ang pagbanggit ng mga hukbo ay nagpapakita ng komprehensibong katangian ng puwersang militar ng Ehipto na tumugis sa mga Israelita. Sumasalamin ito sa makasaysayang paglisan nila, no, doon sa Ehipto, na kung saan ang paraon ay buong lakas na
na dinala o pinapunta ang kanyang mga hukbo upang kunin ulit ang mga Israelita. Subalit, hindi nga po sila nakaporma sa kapangyarihan ng Diyos. Nakita natin na sa kalagitnaan ng kanilang pagtawid doon sa Red Sea ay no, nakita nila na bumalik na tayo, ang Diyos na ang kalaban natin sa bagay na to, no? So nakita natin na sila ay nalunod at nangamatay. So ito'y tumutukoy din sa mga hindi nagtitiwala sa Panginoon. So tayo ay nanatili sa pagtitiwala sa Kanya, tayo ay makakaranas ng kapahamakan. So, ang pariralang muling babangon ay nagpapahiwatig sa kumpleto at hindi maibabalik na pagkatalo ng mga pwersa ng Ehipto. Ang imahe ng paghiga ay nagpapahiwatig ng kamatayan o pagkawasak. Ang mga katiyakan na sila ay hindi na muling makakabangon pa ay nagbibigay diin ng katapusan ng paghatol ng Diyos. So makikita po natin na tanging ang Diyos lamang po ang hindi natin kayang kalabanin, no? So ito nga po ay maaaring konektado sa ating kapalaran sa panahon ngayon na kung tayo ay mananatili na wala sa Panginoon, we are nothing. No? Hindi natin po magagawa ang anumang bagay. So, pero every time na tayo ay nasa kaligitnaan ng trials, ng paghihirap, ng kabigatan, basta tayo ay tumawag sa Panginoon, no? Nandyan po siya upang tayo ay gabayan at bigyan ng proteksyon. Sa ang mitsa na napuputol na ay naghahatid ng kadalian sa pag-aalis ng Diyos sa kanyang bayan na kahit na sa kakilakilabot na mga kaaway o mga pwersa, ito ay nagpapakita na walang anumang bagay ang hindi kayang gawin ng Panginoon. So, niyahambing sa banal na kapangyarihan at katangian ng Diyos ang tagumpay na ito. So, ito ay kapangyarihan at lakas ng Diyos. Ang lakas ng militar na ito ay kadalasang ginagamit sa mga hukbo at ito ay kabilang nga dito yung mga Ehipto, no? At ito po ay tumutukoy din sa ating buhay sa panahon ngayon na anuman ang mga hinaharap nating kabigatan ay once na tayo ay nasa Panginoon, nanatili tayo sa pagsunod at pagtitiwala sa Kanya, walang imposible na ito po ay ating mapagtagumpayan, no? Gaano pa man to kahirap, kabigat, pero dahil kasama natin ang Panginoon, siya po ang kikilos, no, para sa atin. So, ang hukbo na makapangyarihan ay kumakatawan sa puwersa ng militar na nagbibigay diin sa pag-asa ng tao sa lakas. Maalala natin na ang mga Israelita ay nagtiwala sa mga puwersa ng mga bansa. So, napatay isang paglalarawan ng kumpletong paghatol ng Panginoon na hindi na makakabalik ang puwersang ito na nagbibigay diin sa kapangyarihan ng Diyos kontra sa puwersa ng tao. So again, magtiwala tayo sa Panginoon. Ito po ay mensahe ng mabuoang aklat ng Isaiah na ang kapangyarihan ng Panginoon ay walang katumbas, no? Walang hanggang proteksyon na kanya binibigay sa kanyang bayan. Again, ang pag-aalala natin sa mga nakaraang pag-aaral ay ito ay isang pagtuturo ng Panginoon sa atin upang tayo manatiling manampalataya at magtiwala at siya ay nandun po yung pagpapatibay ng loob para sa kanyang bayan, no? Anumang kasalukuyang mga hamon. So again, ang katapatan ng Diyos sa kanyang mga pangako ay tinutupad niya, no? Tinutupad niya ang kanyang mga pangako na iligtas ang Israel. At ganoon din ang kanyang mga pinili. Tutuparin niya ang kanyang mga propesiya na ating na pag-aaralan. So, pamumuhay sa liwanag ay tumutukoy sa pagsunod at pagpili na tayo ay sumunod sa Panginoon at natitiyak na ang Diyos ay sa pamamagitan ng Panginoong Hesus, tayo ay nandoon sa katiyakan ng buhay na walang hanggan.
So, ang pagpapalaya ng Diyos sa kanyang bayan mula sa mga bansang nagpahirap sa kanila ay ang kanyang patuloy na proteksyon, no? Walang hanggang pag-aalaga at pagbabantay. At ang kanyang banal na pagkilos ay nananatili upang ipahayag din sa atin sa lahat ng mga tao ang kanyang katangian, ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang soberanya at authority na kaya tayo ay pinapaalalahan na manumbalik at magtiwala sa Panginoon. So, huwag na nating hangarin na tayo pa ay makaranas, no? Naalala ko yung sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Corinthians chapter 10, no? Na yung kasaysayan ng Israel na sinabi niya sa mga Korinto ay huwag na natin pang sundan o huwag na natin pang lakaran o anuman na hindi pagsamba kay Yahweh ay huwag na natin pang gayahin. So, again, ang apat na talatang ito ay tumutukoy po sa pagliligtas ng Panginoon sa kanyang bayan. At ganun din, no? Tumutukoy din po ito sa pagliligtas niya sa kanyang kasalukuyang mga lingkod. So again, dyan po muna natin tinatapos ang ating pag-aaral. Bukas po ay magpapatuloy tayo sa verse 18, no? Hanggang 21. So yan po. Maraming salamat po sa nakasama ko ngayong gabi. Sister Irene, Pastor Landing, Ate Alma, siyempre lahat ng mga nag-join. At maraming salamat. Tayo po ay dadako na sa ating panalangin. Samahan niyo po ako. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito, sa pangunguna sa gawain ito. Panginoon, kami po ay nakapagbigay ng kapurihan sa iyo na inaitaas namin ang pangalan mo, Ama. Ama, Panginoon, maraming salamat po dahil sa patuloy na pag-iingat mo sa amin, sa kaligtasan na binigay mo sa amin. Maraming salamat po. Ito ay naway naunawaan ng lahat at ito ay maipamuhay. Ganun din na maipahayag ang iyong kalikasan, ang iyong katangian, Panginoon. Ikaw lamang po nag-iisang Diyos na lumikha ng lahat. At ikaw lamang po ang natatanging walang kapantay, walang kaparis, Panginoon. Ang iyong walang hanggang pag-aalaga at pagbabantay sa amin. Maraming salamat po, Panginoon. Gabayin niyo po kami sa pagtulog namin ngayong gabi. Kayo po ang gumabay sa amin. Gabayin niyo po ang Kasing Lives, ang bawat makapanood ng live na to. Kayo ang aming patuloy na inaasahan at pinagkakatiwalaan, Panginoon. Kalooban niyo lamang po ang mangyayari. Kayo lamang po ang lahat ng pulit patangal. In Jesus' name, Amen. So, maraming salamat po sa pagsama sa ating pag-aaral. Bukas po, verse 18 to 21 tayo at pwede niyo po i-advance reading yan. No? So, maraming salamat po ulit at magandang gabi. Yan, sa Diyos na po papulit ba nga parangal. Bye-bye. Salamat po.